pagkain nyo. Ako? Tanong ako kay Robin. Sige lang, kuya. Okay, magtatanong ako kay Sword. Magtanong ka sa nilatag ko. Anong talata ang pinapakita ko sa iyo? Hindi ko yan makita dyan, maliit eh. Okay, next question. Banggitin mo na lang, banggitin mo para ano. Doon sa mga Okay. nilatag ko, siguro marunong naman magtanong ano. Doon sa nilatag ko. Banggitin ko yung mga nilatag ko ha. Mateo 16:18, tsaka Hebreo 3:4. Ayan, saka Gawa 20:28. Yun, nilatag ko yun. Doon ka magtanong. Sa Mateo 16:18, sino ang nagtatag niyan? Maliwanag naman na ang Diyos. Sabi doon sa Hebreo 3:4, ang lahat ng bagay Diyos ang nagtayo. Sabi ni Kristo, hindi siya nagsasalita. Kaya hindi siya Iglesia Kristo. Kaya Iglesia ng Ang Diyos. aking Wala kang magagawa Iglesia. niyan. Yan, itinayo Sabi ni ni Kristo Apostol yung Pablo sa MCGI. unang Korinto, No? 10:32. Yan ang history. No? Okay, pakinggan natin ang sinabi ni Sword. Ang aking Iglesia. Yan, itinayo ni Kristo yung MCG. Sino daw nagtayo? Sino nagtayo? Batay Simpleng sa bagay sinabi hindi mo. mo naunawaan. No? Simpleng Ulitin bagay natin hindi ha, mo pa ulitin natin. naunawaan. Ang tanong ko Kaya sa iyo kanina, dapat na dapat sa iyo yung unang Korinto Mateo 10:4 eh. 16:18. Ang unang tanong ko, Mateo 16:18, ang sagot mo ay ang Diyos. Ngayon naman, kalalatag mo lang kanina, pakinggan niyo po. Ang aking Iglesia. Yan, itinayo ni Kristo yung MCGI. No? Yan ang history. No? Biblically, ang history, itinatag yon sa ating kapanahunan. Doon sa Hebreo 1, ang aking Iglesia. Yan, itinayo ni Kristo yung MCGI. Sino ang nagtayo ulit sa Mateo 16:18? Si Kristo o ang Diyos? Ang Diyos nga sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi niya, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Sabi ng gano'n, no? Yung utos ang kanyang sinasabi. Kaya walang iglesia ni Kristo kundi MCGI. Next question. Next question. At nang oras na ikasya, may sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang argument ng MCG ay lahat ng sinasabi ni Kristo ay sinasabi ng Diyos. Tanong, sabi ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos pa rin ba si Kristo dyan? Yes, salita pa rin yan ng Ama na sinasabi niya. Wala siya kasing sinasabi. Kontra ka ba sa sinasabi niya sa 12:49 ng 1, Ruben? Hindi ako nagsasalita. Anong Ibig sinasalita sabihin, niya? Yung scripted utos to. ng Ama. Utos ng Ama, scripted to. Ikaw ang may sabi niyan. Huwag mo dagdagan ng Biblia. Hindi, tinatanong nga kita, scripted to o hindi? Galing sa sarili mo yan, bro. Huwag mo Yes or dadagdagan ng no? Biblia. Scripted o hindi? Ay, Ba't hindi ko yan mo masagot ng sasagutin. categorical? Kasi ang kawikaan, ang sabi doon sa kawikaan, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang yung tanong, bawal sagutin yun. Next question. Okay. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Utos ng Diyos na pabayaan si Kristo? Categorical, yes or no? Tama yan. So, pinabayaan talaga ng Diyos si Kristo mo na Diyos? Tama yan, sabi ng Biblia. Para matubos tayo. Kasi kung hindi siya pababayaan, paano ka matutubos? Paano matutubos ang Okay, MCGI? ulit ang tanong ha. No, hindi siya mamamatay, Yung bro.
di siya Ulit mamamatay. ang tanong, recorded tayo eh. Yung Diyos mo na si Kristo ay inutos ng Diyos na pabayaan siya? Categorical, yes or no? Sabi ng talata, yes. Yes. So, pinabayaan ng Diyos si Kristo. Sabi mo, lahat ng sinasabi ni Kristo ay pinasasabi ng Diyos sa Kanya. Anong talata si Kristo pinabayaan ng Diyos? Ayan na nga, binasa mo, di ba? Anong talata Di ba, na doon sa sinabi talata, ng ayan, Diyos, basahin mo yan. sinabi Diyan ng ako Diyos, kumuha sa tanong mo inuulit ko yung tanong ko, O, basahin mo yan, Anong basahin mo yan, talata basahin mo na yan. sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, pinabayaan niya si Kristo? Diyan sa binasa mo kanina, di ba diyan ka nagtatanong? Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, si Ang gulo mo. Kristo pinabayaan ng Diyos. Diyan ako kumuha doon sa nilatag mo. Ulit ang tanong Kasi ha, nagtatanong anong ka. talata, sinabi ng Diyos, pangungusap ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinalita ng Diyos, si Kristo pinabayaan ng Diyos? Anong talata na sinabi ng Diyos, pababayaan niya si Kristo, pinabayaan niya si Kristo, pababayaan niya si Kristo? Anong Bro, talata? ikaw niya nakaisip niya na tanong. Diyan ka nagtanong, sinundan lang kita. Binasa mo kanina, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nasa Biblia yon. Tama yan. Oh, next question. Sabi mo, tama na pinabayaan ng Diyos si Kristo. Ano ang supporting verse, kaugnay na talata, para patunayan mo na si Kristo ay pinabayaan ng Diyos? Yes. Unang Korinto. Supporting verse. Oo, supporting verse. Unang Korinto, 2 ng 10. Oh, next question. Ilang tanong na yan? 5 na. Tapos na. Ako naman. Unang Ako naman, Korinto tapos ka na. 2:10. Ngunit Tapos ka na. ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos Yun, sa napakaliwanag. pamamagitan ng Espiritu, Yun. sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga Yan. bagay. Oo, ang malalim na mga bagay ng Yun. Diyos. Yun. Nasaan Anong sabi? dito ang pinabayaan ng Diyos si Kristo? O, ayan nga, ipinahayag nga sa amin. Hindi mo yan alam kasi hindi ka pinapahayagan. Ang sabi doon, ang mga ito ipinapahayag sa atin ng Diyos sa Sige, pamamagitan tanong ka na, ng tanong ka na. Espiritu. Tanong ka na. Napakaliwanag naman eh. Sige, tanong ka na. Okay, tanong ko sa iyo. Si Kristo ba, para sabihin mo nagtayo siya ng sarili niyang iglesia, nagsasalita ba siya sa kanang kanyang sarili? Oo. Sagot. Hindi nagsalita si Kristo sa kanyang sarili. Ang Yun. pagtatayo ng kanyang iglesia ay Yari inutos ng Diyos sa kanya. Liwanag Ngunit naman ang pala. mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya wala sa iyo yung Espiritu ng Diyos eh. Nasa amin. Next question. So inaamin mo pala na si Kristo hindi nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Inaamin mo ito sa mga nakikinig? Oo. Oo, inaamin ko. Talagang ang bawat pananalita ni Kristo Wala ay amin pala galing ito, sa no? Diyos. Ang sarap Katunayan, pala nitong ipinag-utos paaminin. ng Diyos na magtayo siya ng Wala amin iglesia. Kaya nga ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na wala sa mga MCGI ang Espiritu ng Diyos. Next question. So ngayon, okay. Inaamin niya na hindi nagsasalita si Kristo, no? Hindi siya nagsasalita sa ganang kanyang sa. Inamin niya 2 beses na inamin. Okay na ako doon, no? Tanong tayo. Ayon sa inyo ay tao si Kristo. Tama ba ito? Literal na tao? Tama ba ito o tama? Tama, literal na Ayun. tao sa Panginoong Hesukristo. Mula nang hulaan si Kristo ay tao, mula nang nagdalang tao at isinilang ay tao. Kaya nga ang sabi sa unang Korinto 2:10, wala kayong espiritu ng Diyos eh. Kaya tama na nasa amin ang tunay na aral dahil yung MCGI, 4 na letra,
wala sa Biblia. Next Okay, question. okay. Ang sabi mo wala sa Biblia ang MCGI. Sa unang Korinto Badges ng 32 ng Git Bible ayon sa pagkaliwat sa Tagalog. Ano ang mababasa mo doon? Iglesia ni Cristo o mga kaanib sa Iglesia ng Diyos? Sagot. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos na Ayun. ito ay tunay na kay Kristo. Pero ang MCGI, yung letter I, international. Kaya wag nating lokohin ng mga tao dahil sa MCGI, wala ang Espiritu ng Diyos sapagkat nasa tunay na Kristiyano na iglesia ni Kristo. Okay, Next next question. question. So inaamin mo kanina ng iglesia, mga iglesia ng Diyos ay mababasa sa unang Korinto 10:32 ng Git Bible. Ngayon, hanapin natin ng international. Sa Mateo 28 ng 19, ang sabi mo, walang international. Yung bang mga bansa na pandaigdigang pangangaral, ano ang katumbas nun? International ba yon? Oo. Oo, Sagot. oo. Ayun. International. Pwede naman Ayun. banggitin yun eh. Pero wag mong idugtong yung 2 talata para sumapat dun sa Members Church of God International. Kasi ano religion nyo? MCGI. Anong religion na nasa Biblia? Iglesia ng Diyos. So dun pa lang sa unawang MCGI, mali na yung konsepto. Pag nagsimula ka ng mali, Okay, next matatapos question. ka ng Next mali. question tayo. Kasi nga, walang Okay, next question Espiritu sa'yo. Santo sa MCGI. Palpak na unawa yon. Next question. Okay, next question tayo. Kanina sabi mo wala sa Biblia ang MCGI. Ngayon binasa natin. Tama ba na nasa Biblia na ang MCGI ayon sa pamamagitan ng tanong ko at pag-amin mo? Tama ba ito? Tama. Mali. Sapagkat ang MCGI ay pinagdugtong-dugtong ninyo na talata para palabasin na meron kayong tamang unawa. Pero doon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinisiyasat ng Diyos, wala yun sa MCGI. Kasi ginamit nyo ang MCGI, pero ang tunay na reliyon pala sa Biblia para sa inyo, Iglesia ng Diyos. Dapat, Iglesia ng Diyos, hindi MCGI. Pero ang tunay na kay Kristo, yan din ang tunay na sa Diyos, kaya nga, Iglesia ni Okay, Kristo. next question Next tayo. Sabi mo question. kanina nasa Biblia tapos naman ngayon wala. Okay, ulitin natin sa dalawa mong tanong na sagot na mali. Ngayon, sa unang Korinto 10 ng 32 ng Git Bible ayon sa pagkaliwat sa Tagalog, mababasa ba ang mga iglesia ng Diyos? Mababasa ba ito o hindi? Mababasa natin Ayun. yon. Ngayon, para i-convert mo yung international, dudugtong ka ng isang talita na may international. Ang gagawin mo, Iglesia ng Diyos International. Pero kayo English, Members of Church of God International. Yung MCGI na pinaniniwalaan mo, yun ay wala sa Biblia. Para magkaroon sa Biblia, pagdudugtungin mo na mali naman ang konsepto kasi nga wala sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Next question. Okay, ang sabi mo wala na naman sa Biblia ang MCGI. Nabasa ba natin sa unang Korinto 10 ng 32 ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos? Nabasa ba natin? O hindi? Mababasa mo yun. Yari na. Pero yung MCGI, para ikapit mo yung international, tatakbo ka doon sa isang salin ng Biblia. Papayag ka ba mababasa ko yung Felix tapos manalo sa magkaibang talata? Siyempre hindi. Ang MCGI, para mabuo yung MCGI, ay nagsimula yan sa iba't ibang katawagan. Na yan ay itinayo din ni kapwa ni Soriano na hindi maintindihan ng MCGI bakit ang dami munang inirehistro, nag-stay na lang sa Iglesia ng Diyos hanggang kinamatayan na ni Soriano at ibig pang ang baguhin ni Daniel Rason sa kasalukuyan. Next question. Okay, next question. Sa Mateo 28 ng 19, umaming ka kanina na international yon. Tama ba ang Biblia na nabanggit doon? Tama ba ito o tama? Mali na ikapit mo ang international doon sa MCGI.
Kasi sa Mateo 28:19, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung lahat ng mga bansa na tinutukoy rito ay makararating yung mga aral ng Diyos hindi doon sa relihiyong international. Para mabuo ang MCGI, nagkagamit-gamit ng iba't ibang Biblia para pumasok ang unawang MCGI. Kaya nga ang unang Korinto 2:10, wala sa MCGI ang Espiritu ng Diyos. Next question. Okay, next question tayo. Diyan ba sa binabasa mo, tama ba yan? Oo. Oo. Tama naman ang mga Ayan. talata. Mali lang ang pagkaunawa ng mga MCGI. Yung umanib sila sa miyembro, mali yun. Dapat, kung talagang totoo kayo, wag nang baguhin ni Soriano yung iglesia ng Diyos. Kasi yung espiritu wala sa inyo. Kaya nga bago ang MCGI, ang dami ninyong pinarehistro. Kung si Soriano ay may taglay na espiritu, hindi siya magkakaroon ng 7 rehistro Next bago yung MCGI. Okay, next next question. Okay, ang Mateo 28:19, inamin mo na tama. Ipapatanggap ko pa rin sa iyo yung unang Korinto 10:32. Tama ba yung talata? Tama yung talata. Tama ba? Tama naman yung Ay, yan. talata, Okay na. bro eh. Ang hindi mo lang maintindihan para mabuo yung MCGI, gagamit ka ng 2 hanggang 3 talata, parang Voltes 5 para mabuo ang isang robot, magiging MCGI. Subalit ang isang katotohanan, bago nyo mabuo ang MCGI, 3 hanggang 7 beses kayong nagparehistro ng MCGI o iba't ibang katawagan, nangangahulugan, wala sa inyo ang paggabay at ang pagpatnubay ng Espiritu Santo. Okay, next question. Okay, next question tayo. Doon ba sa 2 talata na ipinagtabi, mali ba kung pagtabihin yung talata o tama? Sabi sa Revelation, mapalad ang bumabasa. Tama ba ito o mali? Mali. Kasi talaga namang mapalad yung bumabasa eh. Pero kung kagaya mo na wala sa iyo ang patnubay ng Espiritu Santo at pagdudugtungin mo yung 28:19 at palilitawin mo yung mga bansa ay international, tapos ikakapit mo sa iglesia ng Diyos, yan ay isang kahayagan na hindi pinatnubayan ng Diyos sa pangalan ng relihiyon si Eliseo Soriano na walang patnubay ng Espiritu Santo. Next question. Okay, ang sabi mo mali. Sabi ni Apostol Pablo, wag higit sa mga bagay na nasusulat. Nakasulat ba yung international sa 28:19? Tama ba ito? Nakasulat naman eh. Pero Yun, ipinagdugtong nyo nga. May mga salin ng Biblia na international. Para mabuo yung MCGI, kukuha kayo ng mga iba't ibang talata, pagdudugtungin nyo. Sa isang robot, pagka nawala yung isa, hindi magiging robot. Kailangan yung pagdugtong-dugtungin dahil bago ang iglesia ng Diyos, mayroon pa kayong ibang inirehistro. Mali nga eh. Kung ultimo pa lang, Iglesia ng Diyos International pala ang totoo, sana man lang pinatnubayan na si Eliseo Soriano. Eh hindi nga pinatnubayan eh. Next question. Next question. Okay. Sabi mo mali ang pagdudugtong ng talata. Saan mo mababasa sinabi ng mga apostol yung pagdugtong ng talata ay mali? Talata. Walang ganon. Pero nasa Biblia, yung diwa nung sinasabi mo. Ayan, okay na may mga salita, ay hindi ako pinapasagot. Ba't ano nangyayari? Ba't ayaw mo ako kala ko ba maayos ka nakausap? Ang sabi ng Biblia, sa 1:20-30-31, gumawa si Jesus ng iba't ibang maraming mga tanda na hindi nangasulat sa aklat na ito. Ngunit, yung mga nakasulat para sampalatayanan mong si Jesus ay ang Kristo
magkakaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. Yung pangalan na yon, Hesus Kristo. Iglesia ng Diyos kayo, na yan ay dinugtungan nyo ng international. Para mabuo ninyo yung MCGI, pagdudugtungin nyo yung 2 talata, Next para question. mabuo, which is mali sa ginamit ko question. dahil wala kayong patnubay ng Espiritu Santo. Next question. Next question. Yung bang talata na ginagamit mo sa screen, anong talata yan? Basahin mo na lang. Ano yan? Ano yan? Maliit eh, hindi ko makita. Di magsalamin ka. Ano yan? Natatakot. Hindi naman. Okay. Sabi mo kanina, si Kristo ay tao, John 8:40. Tama ba ito? May sinabi Tama ba ba? akong John 8:40? O sige, sasagutin na kita. Tama. Dahil sa Juan 8:40, tao si Kristo. Sa unang Timoteo 2:5, truly human. Pag sinabing truly human at tao si Kristo, hindi naging Diyos yon. Yung nagkatawang tao na unawa ng marami, hindi next siya question dating Diyos bago naging tao. Bakit? Kasi nga sa next question. MCGI, wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Kaya nagpabago-bago maging ang aral ng MCGI. Next question. Okay, bitawan na natin yung kanina na paksa. Dito tayo sa Kristo. Ngayon, Kapitan mo bro, doon wag mong bitawan. Kapitan binasa mo bro. nasa John 8, Bro, kapitan mo, wag kang bumitaw. John Kapitan. 8, Kapit lang bro. 8:40. Bro, kapit lang bro, kapit lang. Tanong ko Kaya mo sa'yo. yan bro. Tanong ko sa Bro, iyo. wag kang bibitaw, kapit lang. Timing ka na. Timing ka na. Sige, sige, sige. Sige, sige. O ikaw ang kumapit kasi ito na mahuhulog ka na. Sige, sige, sige. Alam sige, mo ba sige. ang noyin ng sitas? Alam mo ba ito? Hindi. Noyin Alam ng mo ba ang noyin ng sitas. sitas? Alam mo ba ito? Hindi. Pasensya ka na, hindi ko nilatag yan eh. Kagaya nung Sagot. kanina na sinasabi mo nung nagpakita ako ng Greek, hindi mo nilatag. Ngayon naman, kung papayag ka, sasagutin ko yan, pero meron akong mga tanong sa'yo. Sasagutin ko din. Payag ka. Deal. Next question tayo kasi hindi mo alam. Ayan, next question. Next question na kasi hindi mo nga alam eh. Di ka naman pala papatol sabi mo sa Greek eh. nung nakaraan na pagdidebate natin, hindi ka marunong sa Greek. Tama ba ito? Kino-confirm mo? Tama, dahil hindi naman ako ganun Ayun, kasanay sa pag-Greek. Pero kung basic at tungkol doon sa ipinapakita kong talata, meron din naman tayong kaalaman. Hindi naman tayo kagaya mo na dunung-dunungan na kapag pinabasa ay umiiwas sa ibinibigay kong tanong ukol sa Greek. Next question. Okay, sabi mo wala kang alam sa Greek. Okay, alam mo ba na ang Biblia o ang Bagong Tipan ay sinulat sa Greek? Ibig bang sabihin hindi mo alam ang mga pakahulugan sa Greek nito? Inaamin mo ba ito? Oo. Inaamin ko, merong mga bagay sa Greek na kailangan pa nating i-research sapagkat kapag ikaw naman ang aking tatanungin sa mga tanong na Greek, tinitiyak ko naman na hindi mo rin kayang basahin ito sapagkat tinanong na sa iyo kanina kung ano-ano lang ang pinagsasasagot mo. Kaya kung ako sa iyo, para lalong may matutunan ang mga tao, pumanig ka doon sa katotohanan, huwag puro sa kasinungalingan. Next question. Ngayon, papakita ka ng Greek words dyan. Kaya mo ba yang basahin? Kasi ang sabi mo nung nakaraan, hindi ka marunong. Alin ba ang totoo mong sagot na tama o mali? Marunong ka ba o hindi? Hindi ako ganap na marunong, pero kung basic, meron tayong nalalaman. At kung pababasa mo sa akin yan, hos pantas anthropos telei, sotenai kai eis epignosin aliteas elitin. So may pagkakataon kapag tayo naman ay nagtsatsaga na magbasa, hindi natin ipinagyayabang yung mga bagay na kaunti lang ang ating nalalaman. Okay, next Ako naman question. ang magtatanong sa iyo, Sword, Next question, dahil isa na lang. medyo nakarami ka ng tanong eh. Yan. Salamat sa iyo, host. Ang binasa kong ito ay hos pantas anthropos. Anong talata ito?
nakasulat? Alin? Uulitin ko ang tanong. Ang Hmm. ipinapakita ko sa screen na hos pantas anthropos telei sotenai kai eis epignosin aliteas eltin. Oo. Okay. Ito ang sagot Anong ko sa iyo. talata? Teka muna, wala pa akong tanong. Anong talata ito mababasa? Ito kasi mayamang nag-Greek ka, gi-Greek din ako. Ang sagot Hindi diyan. bro, talata bro. Ako Oo nga sumasabay ako sa iyo eh. Talata. Oo nga eh. I-Greek kita para mahirapan ka. Ito 'yon. Host, baka pwede nating ayusin host yung pagtatanong host. Magkakagulo tayo host. Sinagot ka na. Talata. Ito, Eyan deme de armenotes isagato. Ayun yung talata. Host, talata po ang tinatanong Oo ko. nga, May talata yan eh. verse. Host, talata Talata yun. po. Talata yun, host. Talata yun. Hindi niya naintindihan, hindi niya marunong sa Greek. Host, palagay mo, tama ba yung sagot niya? Talata ba yun? Walang numerong Talata ibinigay? yan. Greek yan eh. Alam mo ba, maraming ori ng Greek. May Atenas Greek, Koine Greek, Pianis Greek. Host, kayo na May po Mateo bahalang Greek. humatol. Host, ako maayos ako sumasagot kanina, host. Ang tinatanong ko lang, anong talata? Sinagot ko na. Sinagot ko na siya eh. Ito nga yung talata, host. Okay, ito yung talata nun. Ayan de Medeyar Minotes Isagato. Yun. Next question. Oo. Ano yan eh, marami kasing uri ng Greek eh. Hindi alam ito ni Ruben eh. Ano ko siya, sinusubukan ko kung marunong siya. Ayan. Yene mastikas de meramania kata noisis koryo. Ha? Ibang salin yan, ibang Greek yan, bro. Bro, ibang Greek yan eh. Bro. Sunod. Hindi, Dahil hindi mo naman nasagot kung anong talata, ito naman ang aking wala na yan kasunod. laman, bro. Host, wala na yan. Iwan ko na yan. They decay martirian kalyen echiin opo ton exoten. Hina miis oni irusmon empese kay pangida to diablo. Anong talata ang talatang ito sa wikang Greek na nakasulat ang kontekstong ito? Didaskalya kata noises ebrigada kata rimisago. Yun. Next Host, question. wala pong ibinigay na verse, host. Bro, hindi niya naintindihan yan eh. Greek yan eh. Sitas yun. Hindi ko ibibigay sa kanya kasi matututo yan eh. Greek lang para mahirapan ba? Para mahirapan siya. Next question na lang po ako. Next question. Ano sa wikang Grego ang singular? Singular, syntacticus. Pakiulit. Wikang Grego ng singular. Syntacticus. Ayon sa aking Greek dito. Sige. Ayon sa yung Greek na ang singular, ang Greek ay syntacticus. Ano ang reference mo na maibibigay mo sa amin sa iyong Greek na ang kahulugan ng singular ay syntacticus? Analeto, Greek. Next question. Sige. Kapag naipakita mo ang analeto Greek na ang kahulugan ng singular ay syntacticus, talo na ako at mag-MCGI ako.
Yes, PM ko sa'yo mamaya. PM ko sa'yo. Ilapag Okay ko na na ba ako, rito? viewerista. So, Ilapag ko na ba rito? 3 minutes lang ako para medyo meron tayong closing ba. Oh, syntacticus. Okay, maraming salamat po sa inyo. So, nakita po ninyo sa paraon ng aking pagtanong sa pagsagot ni Sword. Napakaliwanag ng mga sagot ko, Doon no? naman po sa sumasabat. Great, eh. Okay, maraming salamat. Sa paraan po ng aking pagsagot sa tanong ni Sword, talagang yun aking faith at natutunan ng aking isinasagot. Walang halong kalokohan, walang halong kayabangan, yun lang ay batay sa ating natutunan. Kung ikukumpara mo kay Sword na nagpapakilalang MCGI, hindi po ako ang dapat humusga. Kayo na po na nasa audience kung paano po ang paraan ng kanyang pagsagot. Siguro naman po ay kahit ano po ang religion ninyo, hindi kayo INC at hindi kayo MCGI, makikita nyo po yung paraan ng pagsagot ng isang nagpapakilalang MCGI. Tinanong ko po kung anong talata, nagbasa ng kung ano-anong Greek. 20 talata ang aking ibinigay. Ang totoo, pinagtiyagaan pa po nating basahin. Subalit hindi po niya naibigay. Ang pangatlo po ay yung singular na sinasabi niyang syntacticus. Yun daw ang Greek. Bartay daw sa kanyang Greek na alitenu o kung ano-ano pong pinagsasasabi niya. So sabi ko po, baka naman sa ibang live o kaya sabi niya ipipm niya sa akin, aabangan ko po at ito naman po ay recorded para sa mga MCGI, kayo na po ang bahalang humusga. Kung ito bang si Sword ay nakakatulong sa MCGI para kayo ay manatiling MCGI o kung si Sword ay lalong nakapagpapabigat sa mga nagpapakilalang MCGI. Kaya kung kami po sa inyo, dahil sa ipinakitang kondukta ni Sword, umalis po kayo sa MCGI. Hindi po dapat ginagawang katatawanan at pagyayabang at kayabangan yung mga salita ng Diyos na ipinapakita natin at pinag-aaralan. Sa makatwid, tama po ang sinasabi sa unang Korinto 2:10 na siya rin ang nagbigay. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na wala sa MCGI yung kaloob na makaunawa sapagkat ito'y bagay na mula sa Diyos. Bueno, iiwan po namin ang salita na umalis na kayo sa MCGI, mga aral na mali, na mga aral na ginawang katatawanan, pambabalahura ang mga aral na itinataguyod ng nagpapakilalang Members Church of God International. Salamat po. Okay, salamat sa pagkakataong ito, no? Ating lilinawin sa mga viewers, nalilito sila, no? Nalilito sila ng sobra-sobra dahil ang Biblia o ang Greek, no, maraming yang uri ng Greek na hindi na pag-aralan ng mga INC. Kaya pag sinagot sila, nalilito sila. Ito, bibigyan ko kayo ng clue. Mayroong Koine Greek. Ang Koine Greek, yan ang ginamit ng mga apostol sa pagsulat ng Biblia, ang Koine Greek. No, mayroon din Atenas Greek. No, maraming uri 'yan. Kaya pag sinagot ko sila ng Greek na ibang uri, nalilito sila eh. Halimbawa na lang yung talatang sinabi ko, iyan demidi arminotis isagato. Hindi nila naintindihan 'yun eh. No? May talata 'yun na sinasabi ko sa Greek. No, hindi ko lang ibibigay sa kanila eh. Sabi kasi ng Diyos, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. No, baboy kasi yan eh. Ba't may bibigay? Utos ng Diyos, huwag mong ibigay. O lalabag tayo pag ibinigay natin ng yung solidong paliwanag diyan. Bibigyan lang natin yung mga INC ng konting clue, no? Na maraming ori
ng Greek, no? Mayroon na Pelopelo, Toyo, Greek. Yan. Atenas, Greek. Meyakano, Greek. Yan. Hindi kasi nag-aaral ang mga INC. Kaya nung subukin ko kanina si Midan, no, ng INC. Zero sila. 10 minutes, walang sagot. Puro objection ang sagot ni Midan. Eh bakit nag-Greek tayo, mga kaibigan? Kasi ang Greek ang pinakamahalaga. Pag mali yung salin ng Biblia na isinisinsay ng mga di nakakaalam batay sa 2 Pedro ng 16, pumupunta tayo sa Greek para maalaman natin kung ano yung tamang pagkasulat. Kaya nga pagdating ng Iglesia ng Diyos, doon sa Lamsa version, Iglesia ni Kristo ang nakasulat Pero kung titingnan mo sa Greek, para maalaman mo, ang nakasulat pala, Ecclesian Totio. Ayan, napakaliwanag. Na ibig sabihin yan, Iglesia ng Diyos. Wala palang Iglesia ni Kristo na binili ng sariling dugo. No? Ang Iglesia ni Kristo ang nakasulat sa Gawa 20:28, magdadalawa na yung Kristo doon. No? Binili ni Kristo yung Kristo. Kaya ang tamang salin na banggit ng Greek, Koinig Greek na hindi alam ng mga INC, Ecclesian Toteo. Kanila, sinusubukan ko sila sa ibang mga uri ng Greek. Mayroon kasing number na mabibigkas